Kaugnay po sa nakatakdang pagdating sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso bukas, kausapin natin sina Cesar at Celia Veloso, ang mga magulang ni Mary Jane Veloso. Magandang umaga po sa inyo at welcome muli sa Balitang Hali. Umaga rin po. Kamusta po Tatay Cesar at ang inyo pong buong pamilya ngayong bukas na nga po ang pagdating sa Pilipinas ni Mary Jane? Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Masayang masaya po. Lalong-lalo na yung dalawa niyang anak at saka yung mga kapatid niya. Aha. Masaya po. Nakaluto na ba kayo, Nay, ng adobo na hinihiling ni Mary Jane? Opo, meron na po. Ginayak na po namin. Anong klaseng adobo ba ang gusto po ni Mary Jane? Yung po nagmamantika po, tuyo. Na Tuyo. nagmamantika. Ay, talaga nga naman. At ang balita namin, pati daw pastilya, siniling niya sa inyo. Para sa kanya ho ba yun o para dun sa mga pang-iwan niya dun sa mga nakasama niya? Pang-iwan po niya sa mga kasama niya, sa mga kaibigan daw po. Kayo rin ho ang gagawa ng pastillas, Mang Aling Celia? Opo, gawa na po. Ang gawa na lahat. Meron pa ba Opo. kayong idadagdag sa kanya hong pagbalik na baka nabilin din niya? Halik at yakap lang po, yun lang po. Nakausap niyo ho ba si Mary Jane at baka kung ano pang nabili niya para ho dun sa pagdating niya? Hindi na po noon lang po November 19 namin nakausap. Yun ho yung huli. Samantala dun sa DOJ naman ho at DFA, meron ho ba kayong mga nakausap at nasabi ho ba sa inyo kung may pagkakataon kayo na personal na makausap po mismo si Mary Jane paglapag niya sa airport bukas? Wala pa po. Pero pupunta ho kayo diretso na kayo sa airport? Opo, Okay. Kailan ho ang alis ninyo? mamayang gabi na po. Mamayang gabi na. At Maghihintay na po kami magdamag doon, maghapon. buong mag-anak ho ba o buong barangay ang kasama ninyo? Buong mag-anak pa lang po, saka na lang po yung buong barangay pagdating ni Mary Jane. Talaga ho. Meron ho bang paghahanda rin dyan sa inyong barangay sa kanyang pagdating? Ano ho bang, Opo. ano daw ang hahandain nila dyan para sa kanya? Ay malaking handaan daw po ka ng mga migrante at attorney namin. Okay. Ano Alright. na- Ano ho ba ang masasabi nyo, Tay, dahil sa Correctional for Institution for Women po daw, didiretso sa Mandaluyong si Mary Jane. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Ang masasabi ko lang po, sana wag na po nilang idiretso sa correctional na ikulong pa. Dahil nagdusa naman na po yung aking anak na nagbuhat noong 2010 hanggang ngayon 2024 na sana po iregalo na lang po nila sa amin para masaya po yung Pasko namin. Ano po pa ang panawagan o mensahe ninyo sa ating pamahalaan kaugnay po sa major development na ito sa kaso po ng inyong anak? Ang panawagan ko po sa ating unang-una po sa Pangulo ng Indonesia na nagpapasalamat po kami sa kanya at inaksyonan na niya kaagad na ilipat dito sa Pilipinas. At nananawagan din po ako at nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo na inaksyonan niya at sana po ibigay na po niya ang clemency sa aking anak para kumpleto na kami at magsama-sama sa Pasko pong ito. Nanay, tatay, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali at talaga hong maligayang Pasko para po sa buong pamilya Veloso sa inyong pagdating syempre ng inyo pong anak na si Mary Jane. Thank you very much po. Salamat din Salamat po. po. Salamat. Salamat po. Yan po naman si Mang Cesar at si Aling Celia Veloso, ang mga magulang ni Mary Jane Veloso. At kaugnay pa rin sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso, kuha naman tayo ng latest mula sa Jakarta, Indonesia sa ulat on the spot ni Emil Sumangil. Emil? Rafi, all systems go na para sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso mula rito sa Jakarta, Indonesia. Narito ang aking report. Alas 12 ng tanghali dapat ang itinakdang press conference dito sa Jakarta para i-brief ang media sa gagawing pag-turnover ng Indonesian government kay Mary Jane Veloso sa Philippine authorities, pero naiba ang schedule. Gagawin na ito alas 8 ng gabi, 9 o'clock oras dyan sa Pilipinas. Sa airport ito gagawin at inaasahang dito na rin ito turn over si Mary Jane Veloso
sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation. Dumating na rin dito sa Jakarta si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang. Siya ang mamumuno ng Oplan Sundonesia, ang delegasyon na susundo kay Mary Jane. Sa ating panayam, kinumpirma niyang paglapag ni Mary Jane sa NAIA bukas ng madaling araw. Ididiretso na siya agad sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hindi raw poposasan si Mary Jane. Hindi rin pagsusuotin ng body armor at payak na tatratuhin lamang bilang person deprived of liberty na wala namang dalang threat o banta. Naghanda raw ang Bucor ng adobong baboy at pastillas. Ito rin ang hiling ni Mary Jane na makain pagdating niya sa facility. Ayon kay Katapang, bibigyan ng ilang oras ang kanyang mga magulang, anak at makapatid para makapiling si Mary Jane. Pero binanggit din ni Katapang na sasailalim si Mary Jane sa 5-day quarantine sa loob ng pasilidad bilang bahagi ng protocol. Ang kanyang magiging selda, ang dating kinalalagyan ni Cassandra Leong. Mananatili muna siya ng kulang 2 buwan sa Reception and Diagnostic Center para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Saka siya ililipat sa oras na aprubahan na ng RDC, Initial Classification Board. Narito na rin ang team ng NBI na makakatuwang ng DFA at Bucor sa turnover. Maigpit daw ang billing ng Department of Justice. Bawal mag-selfie kasama si Mary Jane. Gawin ang tama ang trabaho hanggang sa maiuwi si Mary Jane sa Pilipinas. Samantala, alas 12 ng tanghali dito sa Jakarta, Indonesia, Rafi, Connie, isang pagpupulong ang dadaluhan ng mga taga-DFA, mga taga-Bucor at National Bureau of Investigation dito mismo sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, kasama ang mga opisyal ng Indonesian government para maplansya pa rin yung gagawing turnover na inaasahan mangyayari mamayang gabi. Rafi, Connie. Emilian, ba ang dahilan kung bakit kailangan kanselahin yung nakatakdasan ng press conference na inaabangan ng marami tungkol sa pag-uwi nitong si Mary Jane Veloso? Ayon kay Director General Greg Katapang, ang lumalabas na dahilan kaya ni-reset itong press conference na sa halip ay alas 12, ginawang alas 8 dahil napagkasundaan na rin ng magkabilang panig na doon na gawin ang turnover at idiretso na si Mary Jane sa eroplano. Pagkatapos, kasi kung dito pa, Rafi, sa Philippine Embassy gagawin yung press conference at yung posibleng turnover, bukod sa masyado pang maaga doon sa itinakdang oras ng flight, medyo malayo itong kinalalagyan namin. Itong hotel kung saan tayo nakabilat ngayon, nasa halos harapan ko lamang ang Embahada ng Pilipinas. At ang biyahe, yung oras ng biyahe mula rito patungo dyan sa Sukarno Hata International Airport, kung saan kami lumapag kagabi, umigit kumulang 1 oras. So para maging planchado na rin yung lahat, pati na yung magiging biyahe, hindi na maging problema. Kaya nagpasya na magkabilang panig na doon na sa airport gawin yung turnover, Rafi. Pribadong eroplano ba ang gagamitin, Emil, o commercial flight? At kumusta ba yung reception? Gaano ba kalaki yung istorya nitong si Mary Jane Veloso dyan mismo sa Indonesia? Okay, dito sa unahin ko muna yung unang katanungan mo patungkol sa kung anong eroplano ang pagsasakyan kay Mary Jane. Isang commercial flight ito. Ang alis ay pasado alas 12 ng madaling araw dito sa Pilipinas. 3 oras higit kumulang yung magiging biyahe at paglapag nga sa NAIA, sasalubungin na siya ng contingent ng NBI at ng Bureau of Corrections at ididiretso doon sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Sa iyong ikalawang katanungan, Rafi, kung paano ba tanggapin ng Indonesian media ang istorya na ito, ika nga sa lengguwahe natin, pang take one, pang gap one, hindi lang pang headlines. Meron pang follow-up story, meron pang developing story. Mainit na tinatanggap ng mga taga rito sa Jakarta, maging doon sa mga karatig lugar, yung istorya na ito. Katunayan, yung lugar kung saan pagaganapan yung meeting ay doon nga sa Philippine Embassy. Meron ng mga kasamaan tayong mga nasa sa hanap buhay na naroon, nakaposte na sa mga oras na iyon. Hindi lang ngayon, kagabi pa, Rafi, pagdating natin dito sa Jakarta, marami na tayong medyang nakasalamuha, local, print, broadcast, at tinututukan nila yung istorya ng pagpapauwi sa ating kababayang si Mary Jane Veloso. Meron ba tayong impormasyon, Emil, kung may kapalit ang hinihiling yung Indonesia para sa pagpapauwi dito kay Mary Jane?
Walang impormasyon, Rafi, na binabanggit ang mga opisyal ng gobyerno. Mamaya, mabibigyan tayo ng pagkakataon na maitanong yan sa Indonesian government pagharap nila sa press conference na itinakda alas 8 ng gabi hanggang alas 9 oras sa Pilipinas. May atrasado ng isang oras yung oras dito sa Jakarta, Indonesia. So 9 o'clock oras dyan sa Pilipinas hanggang alas 10 yung itinakdang press conference. At yung pagkakataon, posibleng pagkakataon, Rafi, na unang masalyapan ng Philippine media at ng ating mga kamera si Mary Jane Veloso makaraan ng 15 taon. Rafi. Nabanggit nga ni Bureau of Corrections Director General Katapang na halos 2 buwan yung isa sa ilalim si Mary Jane sa orientation at diagnostic evaluation. Dito sa time frame na ito, pwede bang makapiling niya yung kanyang pamilya? At ibig bang sabihin nito, hindi niya makakasama yung kanyang pamilya sa araw ng Pasko? Araw ng Pasko, Rafi, definitely, sinabi ni Director General Katapang, whole day. Though hindi binanggit kung ilang oras, pero whole day. Binigyan nila ng pagkakataon ang magulang ni Mary Jane, ang kanyang ama't ina, ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga anak, na makapiling si Mary Jane sa loob mismo ng correctional facility. Pagkatapos nito, pag siya'y sumailalim na doon sa humigit kumulang 2 buwan na pagproseso sa kanya, meron pa rin pagkakataon, bibigyan pa rin ng pagkakataon ang pamilya ni Mary Jane na makapiling ang ating kababayan habang sumasailalim dito sa 55 days na proseso bago siya ilipat sa isang regular facility, yung dating ang selda ni Cassandra Leong. Rafi. Unless of course bigla siyang bigyan ng clemency ng Pangulo. Magandang balita yung ibinahagi mo. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Samantala, para sa mga manggagawa sa Region 13 o Caraga, may dagdag na sahod po sa inyo sa susunod na taon. Kasunod po yan ng aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos na taas sa daily minimum wage doon ng mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Mula 385 pesos, tataas ito sa 415 pesos sa January 2, 2025 para sa unang tranche. Sa May 1 naman, epektibo ang ikalawang tranche at magiging 435 pesos ang arawang sahod doon. Inaasahan ng DOLE na makakatulong ito sa nasa 66,000 minimum wage earners sa rehiyon. Samantala, itataas din ang monthly minimum wage para sa mga domestic worker o mga kasambahay doon. 6,000 pesos na yan simula January 2. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Nakumpiska ang 8 boga sa bahagi ng Coastal Road dito sa Davao City. Ayon sa pulisya, ginamit ito ng mga hinihinalang menor de edad sa lugar at nilagyan din ng denatured alcohol. Hindi na nahuli ang mga nagpaputok matapos silang tumakas. Kabilang ang boga sa mga ipinagbabawal na paputok sa lungsod, kaya't paalala ng mga otoridad na i-report ang makikitang gumamit nito. Para naman matiyak na walang makalulusot na ipinagbabawal na paputok sa Davao City, e-escortan daw ng pulisya ang mga magde-deliver ng paputok sa ibang lugar na daraan sa lungsod. Sa may bahay ang aming bati. O ha, mga kapuso, dito sa may bahay, hatid namin ang exclusive na pasilip sa mga holiday paandar ng ilang Kapuso Star. Heto ang pagkatok natin sa bahay ni Julian San Jose. Christmas is just around the corner. Kitang-kita na yan sa pagningning ng mga bahay at gusali dahil sa mga Christmas lights at decor. Ganito ang Paskong Pinoy. At hindi rin dyan nagpahuli ang ilang celebrities. Sa may bahay ang aming bati. Ang kanta ng inyong kumare para papasukin tayo sa kanilang bahay at silipin ang Christmas decor nila. Si Asia's Limitless star Julian San Jose ipinasilip sa inyong kumare ang kanilang all-white Christmas tree. Ito raw ang napiling tema ng kanyang mommy na siya raw punong abala sa pagde-decorate ng kanilang bahay. Ang kanilang Christmas tree, napapalamutian ng iba't ibang white ornaments.
Like white Christmas balls, white angels, white yung mga twigs, ganyan. So white Christmas talaga. Malamig nga raw sa mata tingnan ng kulay puti, lalo na pag nailawan na ng kumukuti-kutitap na Christmas lights. Taon-taon daw ay iba-iba ang theme ng kanilang Christmas decors. We want something different talaga every year. Even yung mga Christmas decors namin sa bahay, may mga bunnies, mga ganon. Little Santa Claus, may mga owls, ganon. As early as November, nakatayo na raw ang kanilang Christmas tree na kahit simple, nakakadagdag daw ng holiday cheer sa kanilang tahanan. We want lang talaga simple. Ganon. Tapos baka next year, I don't know, baka iba naman, baka makulay naman, di ba? Mga mare at pare, abangan ang bahay na aming susunod na sisilipin ngayong papalapit na Pasko. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.